This podcast is brought to you by Guerrilla Podcast Syndicate, powered by Kangaroo Fern Media Lab. Kangaroo Fern is Australia's independent video and podcast management agency with the mission to help individuals and entrepreneurs to start their own podcasts and harness the power of podcasting. Book now via www.kangaroofern.com. A Guerrilla Podcast Syndicate production. Zuma Sampalataya with Papa King. Zuma Sampalataya is a podcast about Christianity, specifically the Catholic faith. It aims to break down and discuss faith matters in a very light manner, which targets the ordinary Filipino household Catholic through kwentuhan mode of discussion with guests. Zuma Sampalataya with Papa King. Isa na naman pong magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Nagbabalik po tayo. Matagal po tayong hindi nagkasama. Ito po ang Zuma Sampalataya at ako po si Chris King de la Cruz, ang inyong host dito sa podcast na ito. Kasama po natin ngayon sa episode na to ang isang kaibigang pare, dating kapatid. Ano kayo? Kapatid pa rin natin. No? May eskwela sa San Carlos Seminary from the Diocese of Cubao, Father Fortunato Kido Dumlao. Magandang araw sa iyo, Father. Good morning. Good evening. Good day, kapatid. Okay, Father. Idol, Coach King. Oo nga eh. Matanong kita, Father, saan ka naka-assign ngayon? Ang aking assignment ay ako ang outgoing rector and parish priest ng Santo Niño Parish Shrine dito sa Barangay Alicia, Bago Bantay, Quezon City. Outgoing dahil dapat palipat na ako bukas. Bukas. Sa Holy Family Parish, Rojas District. Rojas District. Marami tayong mga kaibigan dyan. No? Yung sumasama sa aking katikistang kaibigan ko, si April, no? Baybayon ay... Naku, si April, kilala ko yan. Napakahusay niya ni April. Lagi niya ako sinasamaan dito. Pag kaming dalawa yung nagtatanong dito, no? Doon ba takas? Doon siya naka-assign ba? Sa Rojas District. Doon siya sa Rojas District. Masaya to Madam, tatanong ko, yung term limits nyo sa Cubao bilang pare, di ba kayo nag-iikutan? Gaano katagal nag-iikutan pare sa isang parokya? Pag ikaw ay nalipat, ay binigyan ka ng assignment, katulad nito, kasi ano ko ba? Mawawala. 3 years yan, kapatid. 3 years. 3 years. Minimum. Yun yung, laging ang assignment namin 3 years. After 3 years, bibigyan ka ulit ng panibagong assignment kung may extend ka for another 3 years. So, 3 years ang basic. Tapos ang extension ay 3 years. Maximum of 6 years. Pag 6 years ka na, kailangan mo nang lumipat. Yun yung naging usapan. Ano pa doon, Father? May wisdom behind ba doon sa 6 years? Oo. Para maplano mo, una, ma-realize mo na hindi ko pang matagalan doon sa parokya. Pangalawa, yung mga tao din ay makapagplano kayo ng mahusay para doon sa 6 na taon or 3 years muna tapos pag na-extend ka, 6 na taon. At the same time, mag-focus kayo doon sa gift ng community para yun ang mas lalong mamunga. Mas lalo mamunga at maalagaan. At kami mga pari ay dumadaan lamang. Naging instrumento na palaguin at minsan ay hamunin yung tradisyon na iyan. Yung hamon ngayon, Father, di ba? Yung naabutan tayo ng ng pandemic. Oo. Masyadong challenging to, no? As rector and parish priest, kwento mo naman sa mga nakikinig sa atin, no, yung challenges ng pagiging parish priest. Kasi naghahanap ako ng material, no, sa online, no. Parang wala pa yatang nagkwento nito, no. Anong challenge ngayong pandemic bilang isang parish priest? Bilang isang parish priest, nakakagulat nung sinarado yung simbahan. Kasi hindi ito yung tinuro sa atin sa seminaryo eh. Hindi ito eh. Ikaw ay makisama, humarap sa tao,
magpakabuti, magpakabait, iparating mo sa kanila sa kapakumbabaan si Jesus. Pero, nung nagsarado, ay talagang, hindi naman traumatic, pero grabe yung lungkot. So you want to start a podcast? Or perhaps you've already started one, but you're still unclear on how you can actually make this podcasting work. No worries. That's why we're here for you. We are Guerrilla Podcast Syndicate, powered by Kangaroo Fern Media Lab. Join our network. Contact us at info@kangaroofern.com because we're stronger together. Pero ang naging biyaya ay yung mga kabataan. Yung mga kabataan na nag-umalalay at nagpaalala sa akin ng kanilang pagiging malikhain. Yung kabataan na nagsasabi na, siguro maganda rin kasi kay Santo Niño ako, na nagpaalala sa akin na pwede pa tayo mag-reach out through technology. So dalawang ministry yung na-highlight ngayong sa akin ngayong pandemic, yung ministry ng youth at yung ministry ng media, ng social communication. Yun talaga ang nangibabaw para iparating na narito pa rin naman ang simbahan. Na may misa pa rin, may mga sakramento pa rin na maipararating sa inyo. At higit sa lahat, siyempre, pinakamahalaga, yung worship ministry. Actually sa atin, na mga laking seminaryo, parang mag-enjoy ka pa nga lockdown. Panis, kayang-kaya to. Kasi, di ba? Oo, parang actually ako bumalik sa akin yung lumalim yung pananampalataya ko, yung pagdarasal personally, yung office of reading, nakukumpleto ko na yun eh. Dati namin ko may culpa, hirap na hirap ako sa evening prayer, lalong-lalo na. Yun talagang Waterloo ko, evening prayer. Pero ngayon, nung nagkaroon ng pandemic, kasi yung mga kasama ko, kailangan ko rin turuan magdasal. Sinasama ko sila sa evening prayer. So, nag-evening prayer kami. So, yun talaga yung naging hugot namin. At kahit ako, wala akong misa, nagbimisa ako mag-isa sa aking altar, sa kwarto. Actually sa akin naging mas malalim yun. Pero nakukonsensya ako, bakit ako lang yung nag-i-enjoy? Kailangan ko rin iparating yung ligaya nung misa, nung katawan ng Panginoon, kailangan ko maipadama sa kanila. And fair enough, yung media at saka yung galing ng kabataan. Kasi sila lang yung pwedeng pumunta eh. Sila lang yung actually hindi nga yung kabataan, yung mga yung young professional. Young professional. Yung katulad mo, tol. Yung mga maasahan sa simbahan ngayon. Mm-hmm. Bali, ang ngayon, Father, di ba, parang ang key element ngayon sa simbahan, yung reinventing, tsaka yung adaptation di ba? Talagang, yun ang natin. Siguro, magandang ma-emphasize yan, sa formation, sa darating na panahon ng mga seminaristang papasok. Speaking of formation, Father, di ba? Laking minor ka Tama ba? Yan yung yan ang frustration ko kasi gusto kong pumasok sa minor noon. May kwento mo diyan? May kwento mo? Notorious ako nung grade 6 So hindi ginaya ng lalo conduct grade tsaka yung mga academic. Talagang yun yung time na naghahanap ako ng sarili ko. So kwento mo naman, Father, yung doon sa mga kasi baka may mga magulang tayo ngayon na nakikinig na parang gusto nilang ipasok yung anak nila sa minor seminary. Ako, yung anak ko parang napapag-usapan namin ng asawa ko si Nacho. Paano kung sabihin niya, Mama, Papa, gusto ko magpare? Di sabi ko, papayagan natin. Sabi ko gano'n, walang problema sa akin yan. Panginoon yan as early as high school, paano paano ka napasok, Father? Tsaka yung journey mo sa minor, baka maaaring i-share mo sa mga nanonood sa. We are Independent Podcast Network. We are Guerrilla Podcast Syndicate. Would you like to hear your brand while supporting quality podcasts? Contact us now at advertise@guerrillapodcastsyndicate.com.
Mapalad ako kasi itong Paris ko, kapatid. Dito ako graduate ng elementary. Sa Santo Niño. Wow. Dito ako graduate. At dito sa Santo Niño, nung bata ako, panghapon kami kasi hindi makabayad kami dati ng tuition agad. So pang-umaga, panghapon, napakadami namin estudyante. Pag panghapon ka, you will wait for sa mga pang-umaga na lumabas. Habang naghihintay kayo, doon muna kayo sa loob ng simbahan naghihintay. So yun, doon pa lang may may impact na yung pag-stay doon. Yung pag-stay mo ng simbahan, nasanay ka, naging makulit ka, pinagalitan ka ng pare, tinatayo ka sa harapan, nagrosaryo ka. Yun. At pag-uwi ko ng bahay, yung nanay ko, yung tatay ko, bagamat hindi naman kami ganun nakakagaan sa buhay, tinuturuan kami ng pananampalataya. Both sides of the family. Although yung nanay ko may kapatid talagang pare, 2. Actually, lahat ng kapatid niya nagpumasok ng seminary. Pero yung father side ko, nasa bandang naman sila, mga politicians at mga nasa PMA, mga ganun. Pero napakataas ng pananampalataya. Ergo, kapatid, yung pamilya talaga ang pinagmumulan ng bukasyon. Doon talaga tumitimo ang Diyos. Hinahaplos niya yung bawat bata na mapaalala na magtanong na. Kaya itong dinadasal ni si Daddy kasi, Wednesday, every Wednesday yan sa Baclaran. Si Mami naman, Friday naman, nasa rin. So, nanay at anak. Hanggang ngayon, si Mami every first Friday, it's either online. Pero yun, doon ko sa kanila, yung sa panalangin nila, ako hindi naman ako madasalin talaga ng bata. Hindi din ako naging sakristan. Pero yung nababad ka, nasanay ka, ay dahan-dahan akong, nung pag-graduate ko ng grade 6, tinanong ako ng nanay ko, pasok ka muna sa seminaryo. Pero gusto ko talaga mag-PMA noon eh. Kasi siyempre, etong Bago Bantay ay kampo dati ito. Dito pa naka-assign yung kapatid ng uncle ko kapatid ng tatay ko na colonel. So, isa yun sa mga pangarap. Pero, siyempre, yung nanay, napakalaki yung talaga ng nanay. So, sabi niya, pagkatapos mo ng PMA, mag-PMA, bahala ka. So, sinunod ko naman, nauto ako. Pero yun yung Lola ko talagang, yung lola ko talaga. Lola. Akin talagang, maliban pa doon, tol. Maliban doon, yung lolo at lola ko, tuwan-tuwa sila nung makapasok sa seminaryo. Yung suporta ng pamilya, ang number one na sa minor yan, Father, sa minor. Sa minor. Tapos, actually, sunod-sunod na eh. From minor, although, siyempre, masalimuot din na minor ko, kapatid. Pala. Grabe yun. Ano ba formation sa minor, Father? Yung mga nakikinig sa ating mga magulang. Just to give you, to give them an idea, no? Pag pinasok nila sa yung anak nila sa minor seminary, ano ba yung pwedeng i-expect? Actually, ngayon, mas maganda na. Nung panahon nung ngayon, nagpapasalamat ako sa minor seminary because of the holistic formation na gagawin sa'yo nung seminaryo. Lalo na ngayon kasi kompleto na ang paghubog, lalong-lalo na sa pananampalataya. Hindi naman, lalo na sa minor seminar, hindi naman una gagawin pare. Siyempre, gagawing mabuting tao, makatao ang inyong mga anak. At yun ang tinuro sa amin. Hanggang ngayon, yung mga klase ko rin sa minor, ay yun ang pinapaalala sa amin. Pagpasok mo doon, maliban sa pag-aaral, siyempre, ay ang tuturuan ka ng magdasal, lalong-lalo na. At yung kahulugan ng panalangin. At lalo na ngayon pa, na sobrang taas na nung yun sa technology at saka sa mga innovations. Challenging iba na ngayon grabe yung mga bata ngayon. Parang parang yung mga ibang subject nila, college na tayo nung kinukuha natin. Ako ngayon sa senior high school ako nagtuturo. Talagang sabi ko, may thesis na sila, parang gano'n, di ba? Thesis na, tama. Sa high school tayo, wala tayong thesis, Father eh.
Ngayon, meron ng Typing. research, di ba? Meron ng research eh. Grade 11. Research, oo. Narinig ko kasi ako, ngayon naman, wala sila sa seminary, pero may seminarista ako sa parokya na taga dito. So, ang nangyayari, dito muna, dahil walang seminaryo, ang pinaka-safe, nasa simbahan ka. So, narinig ko sa kanila, meeting sila sa screen, ang dami-dami nila. Pero nung nakikinig ako, uminom lang ako ng tubig, narinig ko yung research. Meron pa nga doon yung sa sa mga footnotes, di ba, nag-uusapan nila. Grabe, college na tayo nun, buddy. Oo. Ang husay naman. So, yun nga, yung sa seminary, you will be formed to realize that Jesus is indeed part of your life. Lalo na sa bata ka, napakahalagang makasama mo sa buhay. Yung other... kahit yun lang. Yun yung tingin ko pinakamagandang naidudulot ng seminary. Aside from that, scholar ka. Oo. Oo, yun pa. Tsaka puro sports time din, no? Paghapon, no? Walang makakapit. Yun pa. Hindi ko pa Thank you. Doon tayo natuto ng lahat. Lahat. Oh. Basketball, swimming, lahat. Jogging, pagpapalaki ng katawan, di ba? Pagbubuhat. Oo, buhat. Doon. Lahat eh. No? Nagawa ko ngayon, nagutom lang ako eh. So, yun, palagay nyo yung minor seminary formation. Gusto ko kasi mag-focus to kasi doon ka galing. Malaking ba siya, no? Nag-play a big part ba siya dito sa pagharap mo ngayon bilang parish priest sa gitna ng pandemya? Oo, iho no? Nasanay na. Oo, kasi yung doon nagsimula yung mga natutunan mong dasal at naging totoo. Lalo na ngayon maraming kabataan ka na gagabayan. Maituturo mo sa kanila iyon Maituturo mo. At iba yung ituturo mo na hindi mo naranasan, na ituturo mo na tunay. Kaya mas tumitimo sa kanila kasi alam kong naging totoo sa akin. Naging makulit din ako dati, naging ayun. Pero naging pilosopo, naging suwail, naging sinungaling. Duman tayo dyan lahat Duman tayo dyan pero kayang gabayan, lalo na sa bata. Ang iyong buhay, Kaya ayun, at saka pag yun ang naigabay mo sa bata, ipapasa mo yun sa pamilya nila ipapasa mo yun sa matutuntun mo yun dun sa tahanan nila. Kaya malaking tulong ang minor seminary sa aking bokasyon. Your podcast journey starts here. Take the first step on your side. Hustle with us. It starts with a great domain. Get your podcast web host with Beard and Coffee at www.beardandcoffee.com.au or find us at Facebook. Talagang hindi ko pagpapalit. Hindi ko malilimutan. May pagpapalit ang inang Guadalupe. Kung babalik ka in time, babalik no? Ako yun ang regret ko, Father Kung babalik ako 25 years old, babaguhin ko yung takbo ng buhay ko. Yun ang gusto kong baka nag-Guadalupe din ako Diba? Yun ang yung hindi ka rin matanggap, Mark Anthony Fernandez ka pa nun. Si Bandol. Nakita ko yung mga picture mo Nung nakita nga ng ating ninong, Father Rino Tomas, yung grades ko, sabi niya. Ninong mo ba si Father Rino? Ninong ko yun. Ninong ko sa Kumpil yun. Tsaka yung assistant parish priest namin dati, si Father Gabi. Tapos, tsaka ang parish priest namin nun, si Monsignor Bert. Boss, dating... boss, grabe. Yun talaga, minor yun. Dito nakatira si Monsignor Bert. Itong home parish. Talaga. Sabi niya, di ba, yung boses niya, di ba, ganyan. Yung girls, parang hindi okay. Sabi yung ganun sa akin. Kako, dito na lang ako mag-aaral sa labas. Tapos, dapat dapat second year magta-try ako Tapos, hindi na ako nakasubok. Ang natuloy, yung kasama ko, yung kaeskwela ko, si Billy Baltasar.
Yun ang parang naalala ko siya. Oh. Oo, yun ang lower. Pero lumabas din yata ayun lumabas din. So Father, ngayon, at this point, no? Tulad ako nung Sabado, no, nung kumanta ako sa fiesta namin, may na-encounter ako sa Christian brother, kakanta pala kayo ngayon, no? Tapos sabi niya, grade 12 na ako eh. Sabi niya gano'n. Tapos biglang sabi niya, gusto kong pumasok sa seminaryo. Kung nakikinig siya ngayon, ano yung pwede mong sabihing mensahe sa kanya? Para at the least, talagang kung yun ang tinitibok ng puso niya, talagang sundin niya. Una, magdasal. Yun ang basic talaga, kapatid. Magdasal at humingi ng lakas ng loob sa Panginoon kung ito ba talaga ang gusto mo. Kasi marami ka ring sakripisyong gagawin. Hindi ito madali. Hinuhugot sa kalaliman ng pananampalataya ang ngiti ng paglilingkod. Pangalawa, pumunta ka sa parish priest mo. Yun agad. Yun ang pangalawa. At katumbas ng pagdarasal na rin yun kasi siya ang magagabay sa iyo. At kasi ako ang vocation director sa diocese ng Cubao. So, ako na yung third step eh. After ng parish priest, kailangan ka munang kausapin ng kura paroko mo para baka naman lilinawin niya kung baka may nakikita ka, may nagsabi sa'yo, may mga duwende, mga ayusin. baka hindi pala sa Makati, hindi sa Makati ang punta nun. Baka dun sa katabing lungsod. No? Oo, baka may nag-a-apparition sa'yo. Oo, ayusin ba? Maluwang. Yun, yung parish priest talaga muna. Kasi yun naman talaga rin ang pagkukuhanan mo ng inspirasyon sa parish priest mo. At kung gusto mo maging kura paroko, nakaugat yan sa pagmamahal mo doon sa parokya mo. Yun yung pangalawa. Pangatlo, sa vocation director, kung papayagan ka, kasi bibigyan ka ng recommendation letter ng parish priest mo. Tapos pangalawa, sa akin, tapos sa yung vocation director, tutulungan ka kung saan mo gusto. Gusto mo maging pare, gusto mo maging diocesan or religious, or gusto mong or baka pwedeng magpatuloy ka muna, tapos saka mo na lang. Depende rin kasi, sa pag-uusap, sa karanasan mo sa buhay. Then kung gusto mo talaga at nakapili ka na, kukunin natin yung recommendation ni Bishop para puntahan ka or samahan ka doon sa seminaryong nais mo. Usually, sinasamahan, pero sa mga panahon ngayon, via Zoom na lang yata, o saka email na lang. Pero ang swerte nito, sinasamahan na sila ngayon ng obispo, no? Oo. Actually, hindi obispo. Kung minsan, kung kaya ni Bishop, pero kadalasan ngayon, mga parish priest or ako. So, sobrang onti. So, ganun pala ngayon, no? Sa talagang, yung sa mga nakikinig ng mga batang lalaki, no? Mga nagsasakristan dyan, no? Tama yung si Father Gilbert, no? Talagang dasal ang una. Talagang, yun yung di ba, magki-cleanse sa intention mo. Purify ng intention mo. At pag na yun, so sunod-sunod na lahat dun kung magsisimula dun. So at this point, Father, hinga ko kayo ng ng dasal para sa mga nanonood sa atin at pagbabasbas para matapusin tong ating episode ngayong gabi or ngayong araw nito. May isa pa akong sharing sa iyo, kapatid. Pero connected naman ito sa yung kung bakit pagdarasal. Alam mo ngayong pandemya, laking gulat ko. Ito ang panahon, 2 years na tayo na may pinakamaraming bukasyon dito sa Diocese of Cubao. Nakakatuwa. At nakakatuwa at nakakakilabot yung realidad kung bakit dasal ang kailangan. Kasi hindi ako nag-promote. Hindi ako nakapunta sa iba't ibang parokya. Pero doon mo mapapatunayan ang pagtawag ay galing sa Kanya. Tsaka yung workings of the Holy Spirit, no, Father? Oo, yung Espiritu, yung sakto-sakto, no? Pentecost. Hindi natin alam na nagkulong-kulong tayo, pero sa mga kabataan sa katahimikang nararamdaman nila ngayon. Yun pala na yung kanilang damdamin, na urge yung kanilang damdamin. Ito, isa sa may pinakamarami. Oo, ng banal na Espiritu. Grabe, no? Nakakatuwang fact na share mo sa amin, Father, na isa sa pinakamataas na rate na bukasyon ngayon sa Diocese of Cubao
ay nagmula pa ngayong panahon ng pandemya. Talagang nag-focus ngayon siguro yung mga kabataan sa kanilang inner workings of the spirit. Kasi lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko, brother, tayo tao mahina. Kailangan natin ng mas malakas sa ating makakapitan. At sino pa ba yung mas malakas na yun? Ang Diyos. Hindi natin pwede sabihin, kaya ko to, ang ako lang. Baka nga dun talaga ngayon nagkaroon ng redirection. Napakaganda nung... Napakaganda, oo. Talaga. Siya ang tumatawag. Oo, siya talaga tumatawag. So, ayun, Father, hinang ko na kayo ng dasal at pagbabasbas para sa mga nanonood sa atin, lalo yung mga kabataan na nag-discern, na gustong magpare o ano ba yung balak nila sa kanilang mga bukasyon sa buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, kami po'y nagpapasalamat sa biyaya ng iyong pagtawag, sa pagpapatuloy ng biyaya ng huling pagkabuhay ng Pentecostes. Nawa ang iyong Espiritu ay umaplos sa mga puso ng mga kabataan upang maramdaman nila na sila'y tinatawag mo dahil sila'y minamahal, mahalaga, at lingkod para magbigay din ng mabuting balita sa kapwa. Palakasin niyo po ang aming kalooban sa mga panahong ito na nababalot kami ng takot, pagdududa, at iba't ibang tukso sa mundo. Nadama namin na lilipas lang ang lahat ng ito. Subalit, ang inyong pag-ibig ang siyang magbibigay sa amin at walang katapusang lakas at pag-ibig. Pagpalain niyo rin po ang aming mga pamilya. Ang kanilang pangangalaga ay mahalaga para mas lalo kami magpadama ng pagmamahal sa aming kapwa. Basbasan niyo rin po ang aming simbahan, maging inspirasyon namin paulit-ulit upang lagi kaming tumugon ng may pag-asa at ligaya. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para ng unang-una, ngayon at pakailanman, at magpasawalang hanggan siya nawa. Sumain niyo ang Panginoon. Sumain niyo rin. Pagpalain ka at ang iyong paglilingkod ng makapangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Father Gilbert, sa pagdako mo sa amin, dito sa Sumasampalataya, ang aming first episode matapos ang long hiatus. At maraming salamat po sa mga lahat ng sumaybaybay at nanood ngayong episode na to. Dito na naman po nagtatapos ang isang episode ng Sumasampalataya at lagi kong iniiwan sa inyo. Kung meron kayong agam-agam at tanong sa pananampalataya, tara, samahan nyo kami dito sa Sumasampalataya. Thank you very much and God bless. Thank you for listening. Make sure to visit our website at www.guerrillapodcastsyndicate.com, where you can subscribe to the show in Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, or via RSS, so you'll never miss a show. While you're at it, if you found value in this show, rate and review this podcast and share it with your friends. You can also join the conversation with Guerrillas RV on Facebook, Twitter, and Instagram. Please consider on making a donation to help us keep making the podcast you love. If you have any questions, feel free to reach out to us. A Guerrilla Podcast Syndicate production.